Magandang hapon kapatid kaibigan, narito po akong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert na magbabahagi ng salita ng Diyos sa hapon na ito. Ang topic ko sa hapon na ito ay pinamagatan ko na walang sinuman sa atin ang may kakayahan na mabago ang sarili. Yan ang paksang ating tatalakayin sa gabing ito upang ipakita ang pagiging powerful ng Diyos sa kabila ng pagiging powerless ng tao by its nature. Kapatid, dahil ngayon ay bagong taon, marami sa atin ang may mga plano tungkol sa pagbabago ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa mga maling gawin na nagawa natin. Alam mo ba kapatid, kaibigan, na ang Biblia ay naglalaman ng mga talata na nagbibigay diin sa kawalang kakayahan ng tao na makamit ang pangunahing pagbabago o katuwiran sa pamamagitan ng sariling lakas, na nag-highlight sa pangangailangan ng banal na intervention at kapangyarihan ng Diyos. At iyan naman talaga ang totoo, na hindi natin kaya sa ating mga sariling kalakasan o kakayanan na baguhin ang ating mga sarili. At iyan ay pinatotohanan ng salita ng Diyos sa aklat ng Sekeraya chapter 4 verse 6 na ganito ang sinabi. Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord. Unto Zerubbabel, saying, Not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Nang magkagayoy, siya'y sumagot at nagsalita sa akin na nagsasabi, Ito ang salita ng Panginoon kay Zorobabel, na sinasabi, hindi sa pamamagitan ng kalakasan ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng Espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kapatid, kaibigan, ang talatang ito ay isang direktang pahayag na nagsasabi ang makabuluhang itinakda ng Diyos na gawain kabilang ang personal na pagbabago ay magaganap hindi sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan lamang ng banal na Espiritu. Ano po ba ang sinasabi sa aklat ng Jeremiah chapter 13 verse 23? Atin pong basahin. Can the Ethiopian change his skin, or the leopard his spot? Then may ye also do good that are accustomed to do evil. Makapagbabago baga ang Ethiopian sa kaniyang balat? Hindi po. O ang leopardo ng kanyang batik? Hindi. Kung magkagayoy, gagawa naman ba kayo ng mabuti na mga bihasang gumawa ng masama? Hindi. Kapatid kaibigan, ang talata na ito ay nagbibigay diin na ang malalim na nakaugat sa makasalanang mga gawi at pag-uugali ay imposibleng mabago sa pamamagitan lamang ng kalooban ng tao, tulad ng mga pisikal na katangian na hindi mapapalitan.
Maliwanag, kapatid kaibigan, ang mga tinurang talata at pananalita na hindi kayang baguhin ng tao ang kanyang sarili sa kanyang sariling kakayanan at kalakasan. Yun po ang sabi ng mga talatang ating binanggit. Tulad ng mga pisikal na katangian na hindi mapapalitan, this passage emphasizes the deep-seated sinful habits and nature are impossible to change by human will alone, much like physical attributes are unchangeable. Hindi daw po magagawa ng taong nag-iisa ang mga bagay na maling gawi na nagagawa niya. Kapatid kaibigan, ang dalawang talata na ating natunghayan ay ipinakita dito ang pagiging powerless ng mga tao o kawalang kakayanan ng tao sa kanyang sarili na magbago dahil sa pagiging likas na kahinaan nito. Diyan po, kapatid kaibigan, sa dalawang talata ay inilalarawan ang pagiging walang kapangyarihan ng tao para magbago sa kanyang sarili. Anuman ang kanyang gawin, hindi po mangyayari kung ang kanyang sarili't mananangan lamang siya sa sarili niyang kalakasan at kakayanan. Mabibigo po ang tao sapagkat wala nga pong kakayanan ang tao sa kanyang sarili, sapagkat ang tao po ay likas na mahina. Kaya mga kapatid kaibigan, yamang alam na natin na hindi sa sariling lakas at pagsisikap natin makakamit ang mga pagbabago na inaasam natin para maiwaksi ang maling gawa natin. Kung gayon, ano po ang dapat nating gawin? Kung sa ganang ating sarili hindi natin kaya, sa ating sariling lakas at kakayanan ay bigo tayo na magawa ang mga bagay ng pagbabago nating gustong gawin sa ating mga buhay. Mayroon po, kapatid kaibigan, solusyon sa ating kahinaan. Dahil nga po ang ating pamagat ang pamagat po natin para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pagiging mahina ng tao. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Kailangan natin ang tulong ng Panginoon Diyos na siyang may lubos, na may kapangyarihan na gumawa ng mga bagay na hindi natin kayang gawin dahil sa ating pagiging powerless o sa ating mga sarili. Kailangan natin ang tulong ng Diyos para makamit ang mga pagbabagong minimithi natin. Kailangan natin ang mga sumusunod na hakbang. Una, kailangan natin ang magkaroon muna ng kaugnayan kay Kristo na siyang babago sa ating mga buhay. Yan po yung unang hakbang na dapat maganap at mangyari sa tao para unti-unting makamit ang pagbabagong inaasam nito. Ano po ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya nga't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ano po ang sabi? Bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging
mga bago. Kailangan po munang maging hakbang ay ang unang mabago ay ang sarili, na kung saan para mabago ang mga maling gawa niya ay kailangan munang siya mismo ang magkaroon ng kaugnayan sa Diyos para maging isang bagong nilalang. Pangalawang hakbang, matapos na magkaroon ng kaugnayan kay Kristo, kailangan makita sa atin ang kaibahan. Kailangan na huwag nang umayon sa pattern ng mundong ito. Ano po ang sabi sa Romans chapter 12 verse 2? And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo ng pag-iisip sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Yan po yung pangalawang hakbang na gagawin. Pangatlong hakbang, ilagay ang pag-iisip na ikaw ay binago na. Ano po ang sabi sa Colossians chapter 3 verse 10? And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawang niyaong lumalang sa kanya. Ang pang-apat pong hakbang, ibilang ang sarili na patay na sa kasalanan. Yan po yung pang-apat na hakbang na dapat munang gawin ng isang taong gustong mabago ang mga maling gawa sa buhay. Ano po ang sabi? Ibilang ang sarili patay na sa kasalanan. Sabi po sa Romans chapter 6 verse 11, likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Gayon din naman kayo'y ibilang ninyo kayong tunay na patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Kapatid, kaibigan, yan po ang ating tinalakay sa gabing ito. Bago ako magtapos, gusto kong mag-iwan ng magbibigay kalakasan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu upang ikaw ay palakasin sa iyong pangloob na pagkatao upang magawa ang mga bagay na hindi natin kayang gawin sa iyong sarili, sa ating sarili. Pero ang Banal na Espiritu ang gagawa para magawa natin ang mga bagay na di natin kayang gawin. Ano po ang sabi? Hindi natin kayang gawin para sa kapurihan ng Diyos. Ang sabi po sa Ephesians chapter 3 verse 16, that He will grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might by His Spirit in your inner being. So, ang Panginoon po ang gagawa upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Kapatid, kaibigan,
Sa aking pagsamantalang pagtatapos, ako ay magbibigay ng paalaala na ang Diyos lamang ang makatutulong sa ating mga sarili upang makapagbago at maiwaksi ang maling gawi na nagagawa natin, na kung saan inaanyayahan niya tayo na manatili sa Kanya, na nagsabi kapag tayo'y hiwalay sa Kanya'y wala tayong magagawang anuman. Ano po ang sabi sa John chapter 15 verse 4 to 5? Atin pong basahin. Abide in me and in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi makapamumunga sa kanyang sarili malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo maliban kayo'y manatili sa akin. Yun po ang sabi, I am the vine, ye are the branches, he that abideth in me, and in him the same for much fruit. For without me ye can do nothing. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawang anuman. Napakalinaw po, kapatid kaibigan, ng deklarasyon at pahayag ng ating Panginoon. Kapatid kaibigan, ng ating Panginoong Hesukristo na ang diretsahang nagsabi, kapag hiwalay tayo sa Kanya ay wala tayong magagawang anuman. Kahit na ang pagtatangkang baguhin ang ating mga sarili ay hindi natin kakayanin, kasama ng ating mga maling gawa, kung tayo'y hiwalay sa Kanya. So kapatid kaibigan, bagong taon na naman, marahil marami kang plano, iniisip, mga bagay-bagay na gustong iwaksi at iwanan sa nakaraang taon, at humaharap sa bagong taon. Kapatid, ang ating tinalakay ay nagpapaalala na hindi natin kayang gawin na baguhin ang ating mga maling gawi na gusto nating mabago kung wala ang Panginoon sa ating buhay, sapagkat ang ating Panginoon lamang ang may kakayanang magbago sa ating buhay, hindi ang ating mga sarili, na kung saan ang Panginoon na mismo ang nag-aanyaya sa atin na manatili tayo sa Kanya upang tayo'y mamunga ng sagana, at sinabi rin niya na kung tayo'y hiwalay sa Kanya, wala daw po tayong magagawang anuman. So lahat ng ating pinaplano, iniisip, binabalak, at gusto nating iwaksi at baguhin ay hindi natin kakayanin kung wala ang tulong ng Panginoon, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang kikilos sa ating mga buhay upang ang hindi natin kayang gawin ay gagawin ng banal na Espiritu for the glory of God. Gagawin niya ang mga bagay na yon para sa kanyang kapurihan at karangalan. So, sa akin pagtatapos, ipinapaalala ko, kapatid kaibigan, kung gusto mong magkaroon ng katagumpayan, ang mga plano at balakin mo sa buhay, kailangan mong manatili kay Kristo upang makamit ang mga minimithi pagbabago ng buhay, upang mapagtagumpayan
ang anumang problema at suliranin ng buhay. Walang ibang tutulong sa atin, kapatid kaibigan, maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat, kapatid kaibigan, sa maikling oras ng pagsama sa aking pagtalakay sa paksang ito. Sa kalooban ng Panginoon, muli akong tatalakay ng panibagong topic sa susunod na linggo. Ingatan tayo ng ating Diyos sa gabing ito, sa atin pansamantalang pagtulog upang bigyang daan kapahingahan ang pagod na lupang katawan sa maghapon ng paggawa. Maraming salamat. Magandang gabi.